Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, buwiset, saan niya natutunan ang salitang hipster na yon? Sabi nila ang mundo ang magsasali nito, pero o gumagamit ba sila ng mga salita tulad ng nasa salita ng Cat Constellation? Anong klaseng lugar ta? Wika ni Yon Song Choi habang pabalik sa Demon Inn. Muli nagpahayag ang system na ang Cat of Lava and Magma ay nag-cheer para sa kanya. Habang mapapansin ang gulo ng sa loob ng Demon Inn, syempre ang tindahan ay mawawasak pagkatapos. Wika ni Yon Song Choi. Sinabi muli ng system na, sabi nito na makikita kung maaari kang maging isang constellation. Nagpahayag naman ang system na ang Cardinal of Plague and Darkness ay kinukutya siya dahil hindi niya alam ang kanyang lugar. Ngunit hindi naman sila pinapansin ni Yon Song Choi habang busy na naghahanap ng isang bagay. At nakita na nito ang isang banga na kanyang ginagamit upang magluto. Muli tinakpan niya ito at tinali habang kumukanta. Hindi na binasa ni Yon Song Choi ang mensahe ng constellation. Wala siyang pakialam sa mga panunukso o biro ng mga konstelasyon. Tinatahak nila ang kanilang mga landas. At nagpasalamat siya sa Demon Inn sa lahat ng kanyang karanasan dito sa kanyang pananatili. Habang makikitang naglakbay na muli siya, sa kabilang banda ay idinala tayo sa kakaibang lugar. Makikita mula sa malayo ang tila isang nilalang na may dalawang ulo na nasa ibaba ng lugar. At bigla may nagsabi, may pagkakataon ka bang nakakita ng tao sa paligid? Pagtatanong ng isang boses sa halimaw na may dalawang ulo ngunit walang utak. Sabay tingin naman na may lahong snob na may pagtataka lamang ang tugon ng halimaw. At makikita ang muka ni Yon Song Choi na tila likha ng isang projector. Sinabi pa ng boses na ganito siya katangkad at ganito ang mukha niya. At makikita ang nagtatanong na si Odek Aniel pala, na inutusan ng Goddess of Balance who walks ahead. Sinabi ni Odek Aniel na hinahanap ng constellation si Yon Song Choi. Sinabi naman ng hambog na halimaw na may nakakalokong pagmamuka, bakit ka nagsisilita ng pabalang? Hoy ikaw, bakit kailangan kong sabihin sa isang anghel na katulad mo ang mga bagay na yon? Wika pa ng isang ulo. Natahimik naman dito si Odek Aniel. At tila makikita ang dami ng ulo ng mga halimaw na nagpakita sa paligid ni Odek Aniel. Na tila mga asong askal. Sinabi pa ng halimaw na, mukhang nakalimutan na ni Cute Angel Little Angel. Matapos magtago sa likod ng kanyang konstelasyon, ngunit, hindi mo ba alam kung saan ito? Ang lugar na ito ay hindi pinamamahalaan MJ Constellation, ang pinaka-insulated na lugar sa abyss, ang lugar ng kalayaan. Tikman mo ang kuko ng kalayaan, wika ng hambog na halimaw na may dalawang ulo na walang utak. Habang pasugod kay Odek Aniel, napapikit lang si Odek Aniel sabay iwas sa atake. At makikita ang pagtilapo ng hambog na halimaw. At gulat na gulat ang kanyang mga tuta sa kanilang nasaksihan. Sabay ng pamumuti ng kanyang mata ang pagkalagas ng kanyang mga pangil at pagbulagta. At muli nagtanong si Odek Aniel kung nakita ba niya ang kanyang tinutukoy. Humingi naman ng tawad ang hambog na halimaw at sinabing hindi niya ito nakita. At sinabi pa niya na naiingit lamang daw siya kay Odek Aniel dahil ito ay may kontrata sa isang constellation. Nagpasalamat naman si Odek Aniel at umalis na ito. At sinabi pa niya na hinahangad niya na lahat sila ay magkaroon ng kontrata sa isang constellation. Ang Goddess of Balance who walks ahead, Angels Odek Aniel, ay patuloy na naghahanap sa abyss. Kinausap niya ang mga species na magsasalita, at pinabagsak ang halimaw na hindi nagtatanong kung nakita na ba nila si Yon Song Choi. Sinabi naman ng system na, ang observer with 100 faces ay nagtataka sa kanyang ginagawa. At ang Demon King Og Devious Flame ay nangako ng ganti pala sa kanyang isasagot. Ang Master of Twisted Hallucinations naman ay sinusubukan alamin ang attentions ng Goddess. Ang mga constellation ay nagtataka dahil sa hindi inaasahang paglalakbay ng isang servant. Katulad ng mga tao na gumagawa ng donations sa mga streamers, ang mga constellation ay nagdo-donate din sa kanilang mga servant. Para sa mga constellation na nananatili sa kanilang mga territory, ang paglalakbay ng isang servant ay isang magandang entertainment. At si Odek Aniel ay ginamit ang skill na Barrier of the Goddess.
Gamit ito sinabi ng system na hindi na siya makikita pa ng iba pang mga constellation. Nagpahayag ang system na ang observers with 100 face ay galit na galit sa ginamit niyang skill. Ang Master of Twisted Hallucinations naman ay nanunuya sa pag-uugali ng mga goddess. Ang Demon King of Devious Flame naman ay nangako ng isang skill na Hellfire. Kung ay baba, ba ni Odek Aniel ang kanyang barrier, ang Observer with the 100 of Faces ay nagsisibing ipakita ang nasa loob ng barrier sa kanya lamang at ang kapalit. Ngunit di na ito nasabi dahil ito ay prebado na. Bakit ang Goddess of Balance ay ipinadala si Odek Aniel sa isang gawain na walang pangako? Ito ay dahil kaya niyang tapusin ang gawain, habang binabaliwala ang mga tukso ng konstelasyon. Bagaman, naniniwala siya na hindi niya kaya. Ngayon ay bumalik tayo sa abandoned location ng Dominator of Blood and Wars territory. Makikita na tila nag-insayo parent si Yeon Sung Choi. Makikita ang lakas ng impact ng kanyang suntok. Ang Divine Celestial Technique ay naabot na ang Transcendent rank at siya ay naging isang mahusay na constellation. Ang dami ng inner strength ay di magtatagal ay hindi na ito magiging mahalaga. Ang State of Perfection skill ay hinahayaan siya na ma-master ang iba pang mga martial art. Gayunpaman si Yeon Sung Choi ay laging ginagamit ang Celestial Punch sa araw na ito. Traning kasing hirap nung una siyang natuto ng Divine Celestial Technique. At patuloy siya ng seasonay ng kaniyang Celestial Technique. Sinabi ng system na, pinili mo ang isang buhay na angkop sa iyong katayuan. Tumataas ang iyong existential power. The existential power mula nang mapatay niya si Var Igos at magpas siyang umalis na sa Dominator of Blood and War territory. Skill confirm wika ni Yeon Sung Choi. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa hindi nalalamang skill resonance form the world. Sinabi ng system na naabot na niya ang peak ng presence at ang mundo ay tumutunog. At sinabi ng system na ang kanyang titulo ay ang The Undefeated Avatar of Training. Alam yon ni Yeon Sung Choi nang maabot niya ang Transcendent rank gamit ang Divine Celestial Technique. Naabot na niya ang Rurok sa pamamagitan ng martial arts. Ang estado ng pagiging perpekto. Kung gayon, paano siya dapat lumakas at maging isang konstelasyon? Sinabi niya na parang alam ko na kung paano. Pagkatapos ng mastering ang Divine Celestial Technique at naabot ang Transcendent rank. Parang ako lang ang ibinubulong ng mundo. At may dalawang halimaw na at sinabi ng isa na siya yon. Sinasabi ng mga hambog na halimaw na ito daw ang Dominator of Blood and War territory na sa palagay daw ba niya ay makakatakas siya. Wika ng mga hambog kay Yeon Sung Choi. Ibabalik namin ang kahihiyan na nadungisan mo sa pangalan dagdag pa ng mga pesteng halimaw. Habang tila hindi naman sila pinapansin ni Yeon Sung Choi. Sinasabi sa isip ni Yeon Sung Choi na, pataasin ang iyong kahalagahan at pataasin ang iyong presensya. Yun ang sinasabi sa kanya ng mundo upang maging isang constellation. Habang nakatingin sa kanyang hunter card. At habang naglalakad na tila nagbabasa ay walang kahirap-hirap na niyang pinagsasampal ng katotohanan ang mga hambog na halimaw. At ang kahalagahan na kanyang gawin ay resonance from the universe, the undefeated avatar of training. At siya ay napangiti, at sinabi sa isip na, kailangan kong patuloy na magsanay at lumaban, ngunit hindi ako matatalo kahit isang laban. Katulad ng aking gusto. Habang iniwan na nakabulagta ang mga pesteng hambog na halimaw ay nagawa pa nilang maging marites. Sinasabi nila na, naisip ko ito, kaya niyang talunin ang unang alipin na si Var Igos. Di ba kinukumpara lang tayo sa kanya? Tama ka wika, panang isa, at katulad ng kanyang pagsasanay sa abyss kung saan ang mga constellation ay hindi siya nakikita. Sinabi ni Yeon Sung Choi na lumakas talaga ako. Ang umiiral na kapangyarihan. Maliban sa kasanayang umaalingaw mula sa salita na nakuha niya mula sa pakikipaglaban sa Var Igos. Nakakuha siya ng dalawang iba pang kasanayan na natanto sa umiiral na kapangyarihan. Subdue the strong, assist the weak, rank S, wasakin ang malakas at gabayan ang mahina, kalabanin ang malalakas upang tumaas ang iyong power of presence. Self-conquer rank S, ang mga nagpapatalo sa kanilang sarili ay ang pinakamalakas na nilalang. Tumataas ang kapangyarihan ng presensya dahil nabubuhay ka sa isang buhay na angkop sa iyong titulo. Ang self-conqueror sinasabi sa constellation kung paano ang mabuhay. Isang nilalang na gumagawa ng mga rules at isang rules sa kanilang sarili. A constellation. Paano kung ang Cardinal of Plague and Darkness ay gumagamit ng healing magic?
Paano kung ang Dominator of Blood and War ay gumagamit ng mapayapang pag-uusap? Ang kanilang mga power of presence ay mababawasan ang sila ay magiging mahinang constellation. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na ang para sa kanya naman ay dapat na lumaban sa mga mas malalakas pa sa kanya ngunit hindi pa siya natatalo kahit isang beses na laban. Gusto ko ito dahil sa hindi ito ganun kadali, sige susubukan ko, wika pa ni Yon Sung Choi. Ito ba ay isang halimaw? Nararamdaman ko na medyo malaki ito, wika niya na tila may nararamdaman na paparating. Umaasa ako na mas malakas ito kesa sa akin, wika niya habang makikita ang lupa na tila nawasak at may isang lumabas mula rito. At ito ay umungol ng napakalakas. Naghanda naman si Yon Sung Choi. Ngunit tila siya ay nabigla sa nakita. Q, wika ng halimaw. Ikaw ba yan, Onyx? Nagtatakang tanong ni Yon Sung Choi. Sabik naman niyakap ni Yon Sung Choi ang kanyang alagad na matuturing na rin niyang kaibigan dahil sa tagal ng panahon nilang pinagsamahan. Sinabi ni Yon Sung Choi na siya ay nakakamangha, ngunit tila bigla siyang nagtaka. Dahil napakadami nila, ito ay ang pamilya ng Onyx. Tinanong ni Yon Sung Choi kung ito ba ay ang asawa niya at ang kanyang mga anak at sumang-ayon naman dito ang Onyx. At binati naman ito ni Yon Sung Choi. At bigla nagsabi salita ang Onyx at naiintindihan naman ito ni Yon Sung Choi na pinahihiwatig na nasa panganib sila at sinabi niya na umalis at tumakbo na si Yon Sung Choi. Mapapansin na nagkaton ng isang mahabang bitak sa lupain ng abyss at may lumabas mula rito. Naluban niyang ikinagulat. Ang Stone Serpent o ang Onyx at ang kanyang pamilya hindi nakita si Yon Sung Choi sa napakahabang panahon. Ay isang napakalaking halimaw na ang haba ay isang buong syudad kung pagbabasehan ang haba neto. Ngunit ang isa na nagpakita sa kanila sa ngayon. Ito ay isang buong bagong antas. At makikita ang mga Onyx at si Yon Sung Choi na nasa ulo ng Onyx, ngunit ang nagpakita sa kanilang harapan ay totoong napakalaki. Isa itong Titanic-sized monster na hindi pa nagpapakita ng sarili sa balat ng lupa. Kung ito ay lilito sa lupa, ito ay agad na ituring bilang isang banta sa itaas na ranggo ng S-rank na maglalagay sa buong mundo sa isang estado ng emergency. Sinabi ni Yon Sung Choi na, ang magic power na ibinibigay sa kanya ng halimaw ay napapanginig ang kanyang balat. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay hindi hamak na mas malakas pa kesa kay Var-Igus. Ang kapangyarihan ba neto ay ang constellation? Sa palagay ko hindi. Hindi ganun ang kanyang level. At makikita ang halimaw at ang mga Onyx ay tila nagmukha lamang mga bulate sa kanya, sinabi ng system na. Nadiscover niya ang Hydra the Serpent na may 9th na ulo ngunit walang mga utak. Kay Yon Sung Choi medyo nakakapagod ang atensyon ng mga constellation. May mga constellation na nag-cheer kay Yon Sung Choi na nagpas siyang tahakin ng landas ng isang constellation. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay minamaliit siya, at ang ilan ay nagpakita pa ng pagkapuot sa kanya. Ito ay lalo na ang kaso ng Dominator of Blood and War na kung saan ang kanyang unang servant ay natalo sa kanyang sariling territory. Sa kanila si Yon Sung Choi ay isang halimaw na hindi pa ganap na lumaki. Kaya naman sinubukan nilang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan para maistorbo ang pagsasanay ni Yon Sung Choi para maging isang constellation. At dahil dito, nagpunta si Yon Sung Choi sa neutral zone ng abyss, malaya sa mga mata ng konstelasyon. Gayunpaman, tanging ang malalakas ang nangingibabaw sa walang batas na zone. At makikitang nagbuga ng pag-atake ang Nine-Headed Hydra. Ito ay ang lugar na nasakop ng mga halimaw na masasabi ang lakas nila ay karibal ng mga constellation. Ngunit walang anumang patakaran dito, hindi katulad ng mga constellation. Hindi kapani-pani, walang magical power, siya ay dapat na sumusuko sa katumpakan at gumagamit lamang ng labis na kapangyarihan. Wika ni Yon Sung Choi. Sinabi ng system na ang skill na Subdue the Strong Assist the Weak ay nag-activate na. At kung matatalo niya ang Hydra, ang kanyang kapangyarihan ay tataas. At ang skill na Self-Conquer ay nag-activate at kung matatalo niya ang Hydra, ang kanyang existential power ay tataas ang skill na Resonance from the Universe. The Undefeated Avatar of Training ay nag-resonate. Muli sinabi ng system na si Yon Sung Choi ay ang Undefeated Avatar of Training. Mangyaring mamuhay ng isang buhay na angkop sa iyong pag-iral. Dagdag pa ng madaldal na system habang makikitang pasugad na sa kanya ang Hydra. Sinabi sa isip ni Yon Sung Choi na, hinihingi ako ng aking kakayahan na labanan yon. Bagaman ang aking pinili ay hindi magbabago kahit na wala ang kanilang mga kahilingan.
Sabay talon ng mataas. Q masyadong mapanganib wika ng Onyx na may gamit na ng translator. Gawin na natin ito bastardong Hydra Serpent sigaw na sabi ni Yon Song Choi habang pasugod. Tila nagkatitigag naman ang Hydra at ang Onyx. Ay tila nadismaya. O ikaw ay isa ding serpent ginugulo mo ang aking kaibigan ang kanyang pamilya. Kahit gaano ka pa kalakas sisiguraduhin kung pagsisisihan mo ang iyong ginawa. Mamatay ka mababang buhay. Wika naman ng serpent. Nagtaka naman si Yon Song Choi dahil gumamit ang serpent ng isang telepathy. Ikaw na mababang insekto dudurugin kita. Ang aking poison ay pinapabagsak maging ang mga constellation. Ang aking hininga ay susunugin ka. Mamatay. Wika ng serpent na madaldal dahil sa dami ng bunganga neto. Ang killing intent na nagmamula sa 9 heads. Habang pinagmamasdan lamang siya ni Yon Song Choi. Karamihan sa mga kalaban ay na-paralyzed na dahil sa killing intent ng telepathy. Ngunit iba si Yon Song Choi. At bigla itong tumalo ng malakas upang atakihin ang Hydra. Gayunpaman, nasanay na si Yon Song Choi sa ganitong uri ng layunin ng pagpatay. Naranasan na niya ang hindi mabilang na mga labanan na may layuning pagpatay sa Dominator of Blood and War. At tila nagulat na nagtataka ang Hydra, dahil isang malakas na pag-atake ang pinalasap ni Yon Song Choi sa kanyang mga ulo. Makikita naman si Yon Song Choi na may matalim na titig sa kanyang katengali. Makikita ang pagka-auto-delete ng isang ulo ng Hydra na maging ang mga Onyx ay lubha nilang ikinagulat sa nasaksihan. Makikita naman ang mga ulo ng Hydra na pasugad kay Yon Song Choi sabay trash talk pa dito. Habang tila nagre-regenerate ang putol na ulo ng Hydra mapapansin naman ang Hydra na tila nagko-concentrate at pinagpapawisan na akala mo ay napapalaban sa banyo. Ito ay isa sa mga skill ng Hydra ang pagre-regenerate ng kanyang mga ulo. Makikita ang Hydra na tila hirap na akala mo ay napalaban talaga. Sabay sabi na, binabati kita dahil nagawa mong maputol ang isa sa aking mga ulo. Gayunpaman kailangan mo magbayad sa iyong kasalanan sa pagpinsala sa akin. Wala sa mga bayani ng mga constellation ang may kakayahan na mapaglabanan ang aking poison wika ng Hydra. At tila magbubuga ito kanyang poison. Nagtataka naman si Yon Song Choi. Sinasabi na niya sa akin ang kanyang susunod na gagawin pag-atake. Gamit ang telepathy. Ngunit bakit? Iyon ay dahil kaya niya. At makikita ang Hydra na tila naging maskulado na napupuno ng poison ang kanyang liig. Siya ang nangingibabaw sa teritoryo na ito, na walang sinumang constellation ang makakagalaw. Kahit na sabihin niya kung ano ba ang susunod niyang gagawin. Ano naman magagawa ng mga mabababang mga buhay sa kanya? Hydra the Serpent of 9 Heads, ay binabanggit niya ang mga kapalaran ng kanyang mga kawawang kalaban. At ang kanyang mga nakakalaban ay wala nang nagagawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Ngunit subalit dadapwat, tila nagulat ang Hydra dahil sa kanyang nakikita mula sa kanyang itaas. At isang malakas na pagsabog ang nangyari. At malakas na sigaw ng sakit ang narinig mula sa Hydra. Tinanong ng Hydra si Yon Song Choi kung papaano niya nagawang matiis ang kanyang poison. Sinabi naman ni Yon Song Choi na ang kanyang ulo ay parang mawawasak pagkatapos niya marinig ang sigaw ng Hydra gamit ang telepathy. Ako ay malubhang napinsala kung ito ay hindi para sa hindi magagapi poison immunity. Sinabi ng Hydra na ikaw mababang buhay papaano mo ito nagawa. Ngunit tila hindi naman siya pinapansin ni Yon Song Choi. Sinabi pa ni Yon Song Choi na, ngunit parang merong kakaiba nung lumalaban ako kay Var Eagles. Ang kapangyarihan na ito ay hindi galing sa Divine Celestial Technique at Key Fortification Technique, halos parang, at bigla sumugod na sa kanya ang Hydra, habang nasa ere si Yon Song Choi. Ngunit patuloy ang kanyang counterpunch sa Hydra. Ang kanyang pagnanasa na wasakin ang mga ulo ng Hydra ay nagiging makatotohanan. Resonance from the universe, the undefeated avatar of ang kanyang existential power ay tumataas. Kaya ganun at makikita na tila walang magawa ang Hydra kay Yon Song Choi. Ito ay dapat na kung ano ang nakasulat sa paglalarawan ng skill. Ang epekto ng existential power. At isang malakas na pag-atake ang tumama sa Hydra. Gamit ang sipa ni Yon Song Choi. Hindi ako matatalo sa laban na ito. Hindi, kaya ko talaga siyang bugbugin ng isang tabi. Wika pa ni Yon Song Choi.
At makikita ang tatlong liig ng Hydra na putol at patuloy na naman itong binubuo ng Hydra na tila may malaking pinagdadaan sa sakit na nararamdaman. Ngunit sinabi naman ni Yeon Sung Choi na tila hindi niya kayang tapusin ang laban. At muli sumigaw ng malakas ang Hydra sa galit neto. At naghanda muli ito ng pag-atake ng poison. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na, sa palagay niya ang regeneration ng Hydra ay mas mabilis. Mamatay ka, walang silbing prick. Wika ng Hydra na galit kay Yeon Sung Choi. Sabay buga ng kanyang poison. Sinabi naman ni Yeon Sung Choi na ang hininga ng Hydra ay totoong mapanganib. Kahit na ang invulnerable body skill ay harangan ng lahat ng pinsala, ay hindi sapat sa pagtatanggol laban sa napakalaking magic energy laban sa Var-Igus. At ang Hydra na ito ay isang nilalang na ganap na nababahala sa katulad ni Var-Igus. At tila nagtataka at nagkatitigan ang dalawang magkatunggali. Hindi ako aasa sa invulnerable body na protektahan ako. Wika ni Yeon Sung Choi at tila ginamit niya ang celestial footwork. At makikitang nakakapaglakad siya sa ibabaw ng poison. Nakakapaglakad gamit ang celestial footwork. Sasakyan ko ang kanyang hininga at bibilisan ko pa, wika ni Yeon Sung Choi habang papasugod sa Hydra. Makikita ang patuloy na pagbuga ng poison ng Hydra. Move faster, wika naman sa isip ni Yeon Sung Choi. Kahit na ganitong kabilis, konti na lang at magagawa ko na. At nag-speed up si Yeon Sung Choi sa pagitan ng safe spot. At yun ang nangyari. Ang bilis kung saan ang Hydra ay huminga ng apoy nito at nabawasan ang lason. Parang bumagal ang oras bilang tugon sa tawag ni Yeon Sung Choi para sa sarili niya para mas mabilis na kumilos. Walang paraan para sa Hydra na kontrolin ang kanyang paghinga. Paulit-ulit na patayin, wika ng Hydra. At si Yeon Sung Choi ay walang anumang skill na magagawa dito. Ang ibig sabihin, at makikita ang patuloy ng pagbuga ng poison ng Hydra kay Yeon Sung Choi. Ngunit tila may ginamit si Yeon Sung Choi upang magliwanag ang kanyang kamay. At isang malakas na pagsabog ang nangyari sa Hydra. Sabay atake ng mabilis ni Yeon Sung Choi, na tila isang asul na nakidlat sa sobrang bilis. Makikitang Dahmer Ekta ang kanyang atake. At patuloy itong dumedirekta sa Hydra. Nakuha ko na ngayon, wika ni Yeon Sung Choi habang maangas na lumapag sa lupa. Sinabi pa niya na, ito ay ang parehong bagay sa likod ng kanyang nakakatawang kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng aking martial arts at teknik na mag-isa. Alam ko na ngayon, ang power na hindi mo madaling makakamit ng martial arts o magic ability. Ang power na ito ay isa sa alters reality sa aking sarili. Upang iayon sa aking mga hangarin at pangitain. Sinabi naman ng system na nagawa na niyang matutunan ng paggamit sa existential power, ang kanyang existential power ay kayang gawin ang realidad. Kaya niyang baguhin ang realidad sa kahit anuman niyang naisin. Ang kanyang enlightenment ay pinapayagan siyang makuha ang kanyang skill na existential power. Existential power, isang kapangyarihang ibinibigay sa mga nakarating na sarurok ng kanilang pagkatao. Iyon ang napakalakas na kapangyarihan na nagpapahintulot sa mga konstelasyon na mamuno sa kailaliman. Ang constellation ay ginagamit ang kapangyarihan na ito upang baguhin ang parte ng abyss at gawin itong isang kaharian. At nagkakaloob ng basbas at kapangyarihan sa kanilang mga subject. Basta may sapat na existential power ang constellation ay magagawa niya kung ano ang kanyang gustuhin. Ang lakas ng loob mo, maliit na prick. Hindi kita mapapatawad, papatayin kita anuman ang mangyari, wika ng Hydra. Wawasakin kita sa ibaba ang samaduraj kita, dagdag pa ng Hydra at tila ito ay lumalabas na mula sa kanyang lungga. At makikita na nakalabas na ang katawan ng Hydra. Ang Hydra din ay isang napakalaking kaluluwa na may malakas na kalooban. Ang halaga ng existential power na nakokontrol ni Yeon Sung Choi ay hindi sapat na yumuko sa kalooban ni Hydra sa kanyang utos. Pero kailangan pa ba yun? Ang kanyang target ay ang kanyang existential power. Ay hindi ang Hydra, kundi sa sarili niya. Yeon Sung Choi fortified ki, puspos ng kanyang existential na kapangyarihan. At tila magsasegowa ng isang pag-atake ang ating bida na supot. Patungo sa Hydra, maging isang talam na maaaring tumagos sa matibay na sukat ng Hydra. At tila makikita ang lakas ng pag-atake ni Yeon Sung Choi na may kukumpara mo sa Gear 5 ni Monkey D. Luffy na nagmistulang na bend ang lupain ng abyss. Sabay putot, isa pang putol, na pinagtaka ng Hydra.
Na konti na lang sa kakaputol magiging insan na siya ni Tulfo. Scray. Hindi maaari wika ng Hydra na di maintindihan ang sinasabi. Sinabi naman ni Yon Sung Choi na, huwag mawala ang iyong cool. Ito ay isa lamang parte sa aking pagsisinay. At muli tila sabay-sabay niyang hiniwa-hiwa na tila gulaman ang Hydra. Hindi maaari ang aking regeneration ay huminto papaano ang maliit na batang ito ay nagawa sa akin ito wika ng Hydra. Kailangan nating tumakbo paalis wika ng Hydra sa kanyang sarili sa kasama niyang ulo. Sinabi naman ng isang ulo ng Hydra na magtago muna sila sa isang kuweba hanggang sa makapag-generate sila. Magtatago? Ako, tila pagtatanong sa sarili ng Hydra na may dalawang ulo na lang at may iisang katawan. Sumang-ayon na lang sila sa isa't isa habang kumakaripas ng takbo papalayo kay Yon Sung Choi. Sinabi naman ng isa na tumahimik ka. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko ng ganyan. Mamamatay tayo sa lagay natin ngayon wika ng isang ulo. Kahit na ang poison o ang apoy ay hindi tumatalab sa kanya kung mabibigo tayo mag-regenerate ngayon ay matatapos na tayo wika pa ng isang ulo. At tila isang makinang naliwanag ang nagmamula sa itaas. Nagsalita muli ang Hydra na, nakakahiya, hindi ko kailanman, sa 10,000 taon na ako, na ako'y nabubuhay. At makikita si Yon Sung Choi mula sa itaas na mabilis na bumubulusok pa ibaba. Makikita ang lakas ng pag-atake ni Yon Sung Choi sa Hydra. Nalubha naman ikinagulat ng Onyx at ng kanyang buong pamilya. At nagpaalam na si Yon Sung Choi sa Hydra. At sinabing isa yung magandang laban. Pinahayag ng system na, ang pag-epekto ng self-conquer ang iyong existential power ay tumaas. Ang pag-epekto ng subdue the strong, assist the weak ang iyong existential power ay tumaas ang universe ay tumataas ng husto upang mag-resonate sa iyo. Ikaw ay nababalot ng malaking halaga ng dugo ng Hydra. Nakuha mo ang A+ rank skill ang Undying Regeneration dagdag pa ng madaldal na system. At makikita si Yon Sung Choi ang Hydra na wala ng buhay sa kanyang likuran. At dyan magtatapos abangan ng next chapter. Salamat po.